Kalabog. Ang malakas na dagundong ng pinto ang isinara ng buong puwersa ang gumising sa diwa ni Amara. Kasunod nito ang isang galit na sigaw ng isang lalaki, isang boses na nagpapakulo ng kanyang dugo at nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Bumalik ka rito, Amara. Sa ayaw at sa gusto mo, ikakasal ka kay Miguel. Huwag mo akong bigyan ng kahihiyan. Ang mga salitang iyon, kahit alaala na lamang, ay kasing talim pa rin ang punyal na tumatark sa kanyang dibdib. Napapikit ng mariin si Ara, ang mga daliri ay humigpit sa pagkakakapit sa maliit at malamig na bagay na nakasabit sa kanyang liig, isang pilak na medalyon. Ito na lang ang natatangi niyang pag-aari. Ito na lang ang tanging koneksyon niya sa nakaraang hindi niya matandaan at sa mga magulang na hindi niya nakilala. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang imahe ng kinatatakasan niyang bahay sa San Felipe ay napalitan ng maruming bintana ng isang humaharurot na bus. Ang sigaw ng kanyang tiyuhin ay nalunod sa ingay ng trapiko at magkakahalong amoy ng usok at alikabok ng Maynila. Nakalayo na ako, bulong niya sa sarili, isang panalangin ang pasasalamat. Nandito na ako sa Maynila. Ngunit ang panandali ang ginhawa ay agad na sinundan ng isang pamilyar na takot. Isang takot na mas malalim pa sa galit ng kanyang tiyuhin. Takot sa kawalan. Mag-isa siya sa malaking syudad na ito. Walang kakilala, walang babalikan, at may kakarampot na pera sa bulsa na kailangan niyang pagbadyain hanggang sa makahanap ng trabaho. Pinakatitigan niya ang medalyon sa kanyang palad. Simple lang ang disenyo nito, isang bilog na may kakaibang simbolo sa gitna, isang tila letrang A na may pakpak. Ito ang tanging iniwan sa kanya ng kumupop sa kanyang matandang babae bago ito pumanaw. Mula raw ito sa tunay mong mga magulang, sabi nito noon. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Hindi lang para takasan ang isang kasal na hindi niya ginusto, kundi para hanapin ang kasagutan. Para hanapin kung sino talaga si Amara Reyes. Kubaw! Kubaw! Baba na, sigaw ng konduktor, pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Nagmamadaling tumayo si Ara, isinukbit ang kanyang luma at nagkukulay na bag sa balikat. Habang papalabas, inabutan niya ang bayad sa konduktor. Maingat niyang binilang ang sukli. Sir, kulang po ng 20 piso ang sukli ninyo, magalang niyang sabi. Tiningnan siya ng konduktor mula ulo hanggang paa, isang tinging mapanghusga. Eksakto yan, miss. Baka nagkakamali ka lang ng bilang. Hindi po, sir. Sigurado po ako, giit ni Ara, hindi nagpatinag. Maliit na halaga lang iyon, pero sa sitwasyon niya, bawat sentimo ay mahalaga. Isa pa, ayaw niyang magpaloko. Aba, nagrereklamo ka pa? Bumaba ka na at nakakaabala ka sa ibang pasahero. Itinulak siya nito ng bahagya palabas ng bus. Natigilan si Ara. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Karapatan ko pong makuha ang tamang sukli. Hindi po tama yan. Nagtawanan ang ilang pasahero. Naramdaman ni Ara ang kahihiyan, ngunit mas nangingibabaw ang kanyang determinasyon. Hahabulin na sana niya ang paalis na bus ng may isang matandang babae, elegante sa kanyang suot na bestida at alahas, ang pumagitna. Sandali, sigaw ng matanda sa konduktor. Nakita ko. Kulang nga ang sukli na ibinigay mo sa kanya. Ibigay mo ang nararapat sa bata. Natigilan ang konduktor, tila nahiya sa presensya ng ginang. Walang imik, inihagis nito ang isang 20 pisong papel bago muling isinara ang pinto at humarurot paalis. Napabuntong hininga si Ara at lumingon sa matanda. Maraming salamat po, ma'am. Hindi niyo po kailangang. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Biglang nanlaki ang mga mata ng matanda. Hinawakan nito ang kanyang lalamunan, ang mukha ay unti-unting namumula. Nahihirapan itong huminga. Tulungan niyo siya. Nabulunan yata, sigaw ng isang tindera sa tabi ng daan. Nagkagulo ang mga tao. May sumigaw na tumawag ng ambulansya. May iba na hindi alam ang gagawin. Ngunit si Ara, sa kabila ng kaba, ay nanatiling kalmado. Naalala niya ang mga turo ng kanyang lola sa probinsya tungkol sa first aid. Ma'am, tulungan ko po kayo, sabi niya sa matanda, ang boses ay matatag. Mabilis siyang pumunta sa likuran nito. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa baywang ng ginang, ikinuyom ang isang kamay sa itaas ng pusod nito, at hinawakan ito ng kanyang kabilang kamay. Mabilis at malakas, nagbigay siya ng 5 sunod-sunod na tulak pa itaas,
ang Heimlich maneuver na itinuro sa kanya. Sa ikatlong tulak, isang piraso ng matigas na candy ang lumabas mula sa bibig ng matanda. Huminga ito ng malalim, umuubo habang unti-unting bumabalik ang kulay sa mukha nito. Okay na po ba kayo, ma'am? Tanong ni Ara, habang inaalalayan itong umupo sa isang bangko sa gilid. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Ara, ang mga mata nito'y puno ng pasasalamat at pagkamangha. Hija, iniligtas mo ang buhay ko. Ano ang pangalan mo? Amara po. Ara na lang po, sagot niya ng may ngiti. Ako naman si Elvira de Villa. Pero Varing na lang ang itawag mo sa akin, sabi ng matanda na ngayon ay medyo kalmado na. Saan ka patungo, Ara? Mukhang bago ka lang dito sa Maynila. Nag-aalangan man, sinabi ni Ara ang totoo. Naghahanap po ng trabaho, Senora Varing. Kahit ano po, basta marangal. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Senora Varing. Isang ngiting tila may solusyon na sa problema nilang dalawa. Huwag mo na akong tawaging Senora. Tita Varing na lang. At sa tingin ko, hindi nagkataon lang ang pagkikita natin. Sumama ka sa akin. May trabaho akong naghihintay para sa iyo. Hindi makapaniwala si Ara. Kanina lang, pakiramdam niya ay katapusan na ng mundo. Ngayon, isang anghel ang nasa harapan niya. Ang trabaho ay nasa isang lugar na hindi kayang abutin kahit sa pinakamaligaw niyang panaginip. Isang malaking mansyon sa loob ng isang eksklusibong subdibisyon na may matataas na pader at isang bakal na gate na binabantayan ng mga gwardya. Napapaligiran ito ng isang hardin na mas malaki pa sa plaza ng kanilang bayan sa San Felipe. Dito po, bulong ni Ara habang bumababa sila sa taxi. Hija. Dito nakatira ang pamangkin ko, si Ricardo. Kailangan niya ng tulong sa pag-aalaga sa 6 niyang anak. 6 na anak. Halos malaglag ang panga ni Ara. Pagpasok nila sa loob, lalong nanliit si Ara sa kanyang sarili. Ang sahig ay gawa sa marmol na kumikinang, ang mga kasangkapan ay mukhang mas mahal pa sa bahay nila sa probinsya, at may isang malaking hagdanan na paikot paakyat sa ikalawang palapag. Ang buong bahay ay tahimik. Isang katahimikang nakakabingi at malamig. Manang Lita, tawag ni Senora Varing. Isang may edad na kasambahay ang lumapit. Senora Varing, mabuti po't nakauwi na kayo. Nag-alala po kami. Okay lang ako, Manang. Siya nga pala si Ara. Bago nating kasama dito sa bahay. Nasaan si Rick at ang mga bata? Nasa family hall po, Senora. Nagkakagulo na naman po. Sinundan ni Ara si Senora Varing patungo sa isang malawak na silid. Doon, nakita niya ang eksenang magiging sentro ng kanyang bagong buhay. Isang lalaki, matangkad at may seryosong mukha, ang nakatayo sa gitna. Ang suot nitong business suit ay lukot na, tila kanina pa ito nakikipagbuno sa mundo. Ito marahil si Ricardo. Sa paligid niya ay 6 na bata. Isang teenager na lalaki at babae na nakatingin sa ama ng maihalong sama ng loob. Isang pares ng kambal, mga 10 taong gulang, na nag-aagawa ng isang video game console. Isang batang lalaki na tahimik na nakaupo sa sulok, yakap ang kanyang mga tuhod. At isang maliit na batang babae, mga 3 taong gulang, na humihikbi habang hinihila ang pantalon ng lalaki. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Ricardo, malumanay na sabi ni Senora Varing. Lumingon ang lalaki. Nang makita nito si Ara sa likod ng kanyang tiyahin, ang kanyang mga mata, na kulay itim at malalim, ay naging kasing lamig ng yelo. Isang tinging tumago sa kaluluwa ni Ara, nagparamdam sa kanya na siya ay isang dayuhan, isang mang-aagaw ng espasyo. Tita Varing. Sino siya? Tanong ni Ricardo, ang boses ay patag at walang emosyon. Siya si Ara. Mula ngayon, siya na ang mag-aalaga sa mga bata. Pinagmasdan ni Ricardo si Ara mula ulo hanggang paa, walang bahid ng anumang init o pagtanggap. Ang 6 na bata ay tumigil sa kanilang ginagawa at sabay-sabay na tumingin sa kanya. 6 na pares ng mga matang puno ng pagdududa, galit at kalungkutan. Para silang isang hurado na handa ng magbaba ng hatol. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ano ba itong pinasok ko? Tanong niya sa sarili. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay unti-unting naglaho, napalitan ng pamilyar na takot. Huminga ng malalim si Ricardo, tila pagod na sa lahat. Tumingin siya kay Ara,
pagkatapos ay sa kanyang mga anak at pabalik ulit kay Ara. Sa huli, umiling ito at walang salitang tinalikuran sila. Naglakad ito patungo sa isang pinto sa dulo ng silid, marahil ang kanyang opisina. Bago ito pumasok, huminto ito at nagsalita ng hindi lumilingon, ang bawat salita ay mabigat at puno ng pagtataboy. Hindi namin kailangan ng isa pang estranghero sa bahay na ito. Kalabog. Ang tunog ng pintuang isinara ng may diin ay muling umalinggaw sa pandinig ni Ara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang alaala. Ito ang malupit na katotohanan. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng malawak at malamig na silid, kaharap ang 6 na pares ng mga matang hindi nagpapakita ng anumang awa, tila sinasabing wala siyang lugar sa pamilyang ito. Ang silid na ibinigay sa kanya ay simple lang. Maliit ito kumpara sa ibang mga kwarto sa mansyon, na may isang maliit na bintanang nakatanaw sa likod bahay. Ngunit para kay Ara, ito ay isang santuwaryo. Dito, malaya siyang huminga, malayo sa mga mapanuring mata ng 6 na bata at sa malamig na presensya ng kanilang ama. Habang inilalatag niya ang iilan niyang damit sa maliit na aparador, pilit niyang iwinawaksi ang mga huling salita ni Sir Ricardo. Hindi namin kailangan ng isa pang estranghero sa bahay na ito. Ang bawat salita ay tumago sa kanyang puso, isang paalala na hindi siya kabilang dito. Isa lang siyang dayuhan, isang anino na napadpad sa isang pamilyang wasak na. Napaupo siya sa gilid ng kama at napabuntong hininga. Kaya mo to, Ara, bulong niya sa sarili habang kinukumbinsi ang sariling puso na manatiling matatag. Wala siyang ibang mapupuntahan. Ang pagbalik sa San Felipe ay hindi isang pagpipilian. Mas gugustuhin pa niyang harapin ang 6 na batang demonyo at ang isang among parang yelo kaysa sa isang buhay na ipinataw lang sa kanya. Binigyan siya ni Senora Viring ng pagkakataon at hindi niya ito sasayangin. Kinabukasan, sinimulan ni Ara ang kanyang unang buong araw ng trabaho nang may panibagong determinasyon. Nagising siya bago pa man sumikat ang araw, ipinaghanda ng almusal ang buong pamilya. Maingat niyang inayos ang mga plato sa mahabang mesa sa dining hall. Nagluto siya ng sinangag, pritong itlog, at longganisa, mga pagkaing alam niyang pamilyar sa panlasa ng mga Pilipino. Espesyal niyang tinimpla ang kape para kay Sir Ricardo, tinitiyak na tamang-tama lang ang tapang at tamis nito. Isa-isang nagsibaba ang mga bata, bawat isa ay may dalang sariling ulap ng kadiliman. Ang kambal na sina Leo at Lia ay naupo ng walang imik, mga mukhay na kasimangot. Ang panganay na si Paolo, 16 na taong gulang, ay dumaan lang sa kusina, kumuha ng isang tinapay, at lumabas nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Tanging ang bunsong si Angel, na buhat-buhat ng kasambahay na si Manang Lita, ang humiti sa kanya ng bahagya. At si Sofia, ang 15 taong gulang na dalagita, ay umupo sa tapat niya. Tiningnan nito ang nakahain sa mesa, pagkatapos ay tiningnan siya, isang bahagyang pagtaas ng kilay ang tanging reaksyon. Sanay kami sa bakon at pancakes tuwing umaga, sabi nito, ang boses ay malamig at puno ng pagmamaliit. Umiti lang si Ara. Pasensya na, susubukan kong lutuin iyan para sa inyo bukas. Nang bumaba si Sir Ricardo, ang katahimikan ay naging mas mabigat. Ang suot nitong damit opisina ay plansadong-plansado, ang mukha ay seryoso pa rin. Naupo ito sa dulo ng mesa at kinuha ang dyaryo. Sir, kape po ninyo, magalang na sabi ni Ara. Inilapag ang tasa sa tabi nito. Tumango lang ito nang hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Kinuha nito ang tasa, humigop at biglang napamura ng mahina. Ibinalik nito ang tasa sa plato ng may kalakasan, ang kape ay tumilapon. Ano ba to? Tanong nito, ang boses ay puno ng iritasyon. Nagulat si Ara. Bakit po, sir? Kumuha si Rick ng kutsarita. Isinausaw sa kape at ipinakita sa kanya ang mga puting butil na hindi natunaw. Asin. Nilagyan mo ng asin ang kape ko. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Po. Impossible po. Asukal po ang inilagay ko. Mula sa kabilang dulo ng mesa, narinig niya ang mahinang hagigikan ni Leo at Lee. Agad niyang naintindihan. Napatingin siya sa kambal na mabilis na nag-iwas ng tingin at nagkunwaring kumakain. Si Sofia ay may isang munting ngiti sa kanyang mga labi. Naramdaman ni Ara ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang isumbong ang mga bata, ngunit nakita niya ang pagod sa mga mata ni Sir Ricardo. Ayaw na niyang dagdagan pa ang problema nito.
Pasensya na po, sir. Nagkamali po yata ako, sabi niya, kinuha ang tasa. Ipaggagawa ko po kayo ng bago. Walang emosyon siyang tiningnan ni Rick bago ito tumayo. Huwag na. Malalate na ako. Kinuha nito ang briefcase at umalis ng walang paalam. Naiwan si Ara na hawak ang tasang may maalat na kape, ang puso niya ikasing bigat ng tingga. Ito pala ang magiging araw-araw niya. Isang labanan na hindi niya alam kung paano ipapanalo. Ang mga sumunod na araw at linggo ay isang sunod-sunod na pagsubok. Ang mga damit niyang nilabhan ay bigla na lang nawawala. Ang sahig na kakalinis lang niya ay biglang nagkakaroon ng mga putik. Minsan, habang nagluluto, biglang pinapatay ng kung sino ang gasul. Palagi niyang naririnig ang mga bulungan at hagikikan sa kanyang likuran. Si Paolo ay hindi siya kinakausap. Si Sofia ay palaging may sarkastikong komento. Ang kambal ang mga utak ng kalokohan. Tanging si Miguel ang tahimik lang, palaging nasa isang sulok, tila nasa sariling mundo ng kalungkutan. Isang hapon, nakita niya si Sofia sa hardin, malungkot na nakatingin sa isang hanay ng mga puting rosas na nagsisimula ng malanta. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang gaganda ng mga rosas, sabi ni Ara, sinusubukang magsimula ng usapan. Hindi lumingon si Sofia. Paborito iyan ni Mama. Ah, kaya pala. Kailangan siguro silang diligan ng madalas at lagyan ng pataba. Doon na lumingon si Sofia, ang mga mata nito ay nag-aapoy. At ano ang alam mo tungkol sa pag-aalaga ng rosas? O sa kahit anong bagay dito sa bahay? Probinsyana ka lang. Hindi mo kami kilala. Hindi mo kilala ang mama namin. Natigilan si Ara sa tindi ng sakit sa boses ng dalagita. Wala akong sinasabing ganoon, Sofia. Pero iyan ang sinusubukan mong gawin, di ba? Tumayo ito at hinarap siya. You're trying to act like you belong here. You're trying to take her place. Pero sasabihin ko sa'yo ngayon pa lang, lumapit ito, ang bawat salita ay isang sampal. Hinding-hindi mo mapapalitan ang mama namin. Hinding-hindi. Pagkasabi niyon, tinalikuran siya ni Sofia at pumasok sa loob ng bahay. Iniwan si Ara na nakatayo sa gitna ng hardin, kasama ang mga nalalantang rosas at ang sarili niyang nababasag na puso. Gabi-gabi, bago matulog, napapaupo na lang siya sa kanyang kama, tinatanong ang sarili kung dapat na ba siyang sumuko. Ngunit sa gitna ng lahat ng tinik, may mga maliliit na usbong ng pag-asa. Isang araw, nadula si Angel sa sala at napaiyak. Bago pa man makalapit ang ibang kasambahay, si Ara na ang unang dumating. Dahan-dahan niyang binuhat ang bata. Tahan na, Angel. Titingnan ni Ate Ara kung may sugat, sabi niya sa malambing na boses. Nakita niya ang maliit na gasgas sa tuhod nito. Dinala niya ito sa kusina, hinugasan ang sugat, at nilagyan ng band-aid na may cartoon character. Habang ginagawa niya ito, kinantahan niya si Angel ng isang lumang awiting pambata na itinuro sa kanya ng kumukop sa kanya. Sana hindi ka magbago. Kanta niya ng mahina. Tumahan si Angel sa pag-iyak. Tinitigan siya nito ng malalaki at bilugang mga mata. Pagkatapos, sa isang iglap, ipinulupot nito ang maliliit na braso sa kanyang liig at niyakap siya ng mahigpit. Ate Aya, bulong nito. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng mansyon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang isa pang pag-asa ay dumating sa di inaasahang paraan. Gabi na at tapos na ang kanyang mga gawain. Papunta na sana siya sa kanyang silid nang may marinig siyang mahinang hikbi mula sa kwarto ni Miguel. Sumilik siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya ang 7 taong gulang na bata na nakabaluktot sa kanyang kama, yakap ang isang unan, umiiyak ng tahimik. Pabulong. Ang parehong awit na kinanta niya para kay Angel kanina. Sa ugway ng duyan, sana idi magising di. Ang boses niya ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kalungkutang nararamdaman niya para sa batang hindi niya halos kilala. Kinanta niya ito ng paulit-ulit, ang himig ay isang malumanay na alon na gumagapang sa ilalim ng pinto, isang balsamo para sa isang pusong sugatan. Ilang sandali pa, napansin niya ang pagbabago. Ang mahinang hikbi mula sa loob ay tumigil. Napalitan ito ng isang ganap na katahimikan. Hindi alam ni Ara kung nakatulog na ba ang bata o nakikinig lang ito. Ayaw niyang alamin. Sapat na sa kanya na tumigil na ito sa pag-iyak.
Nanatili siya roon ng ilang minuto pa, nakaupo sa malamig na sahig, ang likod ay nakasandal sa pader, hanggang sa maramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang mga binti. Dahan-dahan siyang tumayo, pinagmasdan ang nakasarang pinto sa huling pagkakataon, at tahimik na bumalik sa kanyang silid. Sa gabing iyon, sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Ara na hindi lang si Angel at Miguel ang kanyang kinantahan. Kinanta rin niya ito para sa sarili niyang puso, na matagal nang nangungulila sa isang tunay na tahanan. Ang maliliit na tagumpay na iyon, ang yakap ni Angel, at ang katahimikan mula sa silid ni Miguel, ang naging panggatong ni Ara sa mga sumunod na araw. Hindi pa rin siya kinakausap ni Paolo. May mga patutsada pa rin si Sofia. Patuloy pa rin sa kalokohan ang kambal. Ngunit may nagbago. Hindi na kasing tindi ng dati ang kanilang pag-atake. Minsan, nahuhuli niyang nakatingin sa kanya si Miguel, hindi na may takot, kundi may halong pag-usisa. Si Angel naman ay palagi nang nakabuntot sa kanya, hinihila ang dulo ng kanyang damit. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga halaman sa sala, nilapitan siya ni Senora Viring. Umiti ito sa kanya, isang iting puno ng pag-apruba. Nakikita ko ang pagbabago, Ara, sabi nito. Huwag kang susuko sa kanila, Hija. Lalo na kay Ricardo. May mabigat lang siyang pinagdadaanan. Ginagawa ko po ang lahat ng aking makakaya, Tita Viring, sagot ni Ara. Alam ko, sabi ng matanda. Kaya sa tingin ko, handa ka na para sa isang mas malaking gawain. May isang silid sa itaas na matagal nang hindi nabubuksan. Ang lumang opisina ni Rick. Mula nang mangyari ang aksidente, hindi na niya ito pinapasok. Puno na siguro iyon ng alikabok. Maaari mo bang linisin at ayusin, Hija? Baka sakaling kapag malinis na, makatulong ito sa kanyang magsimulang muli. Isang bigat ang biglang kumalat sa dibdib ni Ara. Ang lumang opisina. Ang lugar na iniwan ni Sir Ricardo kasabay ng paglisa ng kanyang asawa. Pakiramdam niya iisa itong sagradong lugar, at ang pagpasok doon ay isang uri ng paglapastangan. Ngunit tumango siya. Sige po, Tita Viring. Kinuha niya ang susi mula kay Manang Lita, na binigyan siya ng isang makahulugang tingin. Mag-ingat ka, Hija, babala nito. Nang ipasok niya ang susi sa seradura at dahan-dahang binuksan ang pinto, isang amoy ang sumalubong sa kanya, amoy ng mga lumang libro, alikabok, at isang bahagyang halimuyak ng bulaklak na tila nakakapit pa rin sa hangin. Ang silid ay isang kapsula ng panahon. Ang mga libro ay nakasalansan pa rin sa mesa. May isang tasa ng kape na tuyo na ang laman sa gilid. Ang mga kortina ay sarado at ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng pinto. Nagkalat ang alikabok sa lahat ng bagay, isang manipis na kumot ng kalungkutan na bumabalot sa buong silid. Nagsimula siyang maglinis ng may matinding pag-iingat, tila natatakot na makasira ng isang mahalagang alaala. Pinunasan niya ang mesa, inayos ang mga libro sa estante, at winaksan ang sahig. Habang nagpupunas siya ng isang malaking estante na puno ng mga libro, hindi niya sinasadyang masagi ang isang mataas na salansan. Blag! Ilang libro ang nahulog sa sahig. Napasigaw siya ng bahagya at mabilis na pinulot ang mga ito. Ngunit sa pagpulot niya sa huling libro, may isang bagay sa likod nito ang nahayag. Isang naka-frame na litrato, nakaharap sa pader. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang kinukuha ito. Dahan-dahan niya itong iniharap sa kanya. Ang babae sa litrato ay napakaganda. Ang kanyang buhok ay itim at alon-alon, ang kanyang mga mata ay naungusap, at ang kanyang ngiti ay tila kayang magpainit ng pinakamalamig na puso. Suot nito ang isang simpleng puting bestida, nakatayo sa hardin ng mga puting rosas na paborito ni Sofia. Walang duda. Ito si Isabella. Ang yumaong asawa ni Sir Ricardo. Ang ina ng 6 na batang sinusubukan niyang alagaan. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Ara. Kirot ng paghanga at, kasabay nito, isang kirot ng panliliit. Paano niya mapapantayan ang isang perpektong alaala? Sa tabi ng litrato, nakatago sa likod ng mga libro, ay isa pang bagay. Isang maliit na kwaderno na nababalutan ng kayumangging katad. Mukha itong isang journal. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ang kanyang mga daliri ay nag-iwan ng bakas sa makapal na alikabok na bumabalot dito. Hawak niya sa isang kamay ang litrato ng isang babaeng tila perpekto, at sa kabila naman ay ang mga lihim nito. Naramdaman niya ang isang matinding kaba. Isang matinding pakiramdam ng pagkakasala.
Para siyang isang magnanakaw na pumasok sa pinakasagradong lugar ng isang pamilya. Hindi ako dapat nandito, sigaw ng kanyang isipan. Hindi ko dapat hawak ang mga to. Ibabalik na sana niya ang journal nang hindi binubuksan nang mahigpit niyang napansin ang isang maliit na detalye na nakaukit sa takip nito, isang pamilyar na simbolo. Ang parehong simbolo na nasa kanyang medalyon. Isang letrang A na may pakpak. Hindi. Impossible. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang tibok ng kanyang puso ay umalinggaw sa kanyang mga tainga. Ang hawak niya ay hindi lang isang ordinaryong journal. Ito ay isang koneksyon. Isang sagot sa tanong na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang sagot na ito ay nasa kamay ng patay na asawa ng lalaking nagbigay sa kanya ng trabaho. Ito ay isang sikretong nakabaon sa puso ng isang pamilyang wasak na. Ang hangin sa loob ng opisina ng kanyang ama ay palaging mabigat, tila ninanakaw nito ang bawat hininga mo. Napapaligiran si Ricardo de Villa ng mga larawan ng tagumpay, mga tropeo sa golf, mga litrato kasama ang mga politiko, at mga plaque ng pagkilala mula sa iba't ibang organisasyon. Ngunit para kay Rick, ang mga ito ay hindi simbolo ng karangalan, kundi mga rehas na bakal ng isang ginintuang kulungan. De Villa Holdings is bleeding, Ricardo, sabi ni Don Alejandro de Villa, ang kanyang ama, habang nakatayo sa likod ng malaki nitong mesa na gawa sa Nara. Hindi ito isang pahayag ng pag-aalala. Ito ay isang hatol. At ang pagsasanib ng puwersa sa Alcaraz Group ang tanging solusyon. Hindi ito isang mungkahi. Ito ay isang utos. Naramdaman ni Rick ang paghigpit ng kanyang panga. Ama, napag-usapan na natin to, hindi ako magpapakasal kay Katrina para lang sa isang business deal. Tumawa ng mahina si Don Alejandro, isang tawang walang kagalakan. Business deal? Ito ang kaligtasan natin. Ang pangalan ng pamilya ang nakataya rito. Ang kinabukasan ng mga anak mo. Huwag mong hayaang ang sentimentalismo mo ang maging dahilan ng pagbagsak ng lahat ng pinaghirapan ko. Sentimentalismo. Ang salitang iyon ay tumama kay Rick na parang sampal. 3 taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Isabela, ngunit para sa kanyang ama, ang pagluluksa ay isang kahinaan, isang abala sa negosyo. Naalala niya ang mukha ni Isabela sa mga huling buwan nito, pagod, balisa, palaging sinasabing hindi niya kaya ang bigat ng pagiging isang De Villa. Ang presyon mula kay Don Alejandro ang unti-unting pumatay sa ningning ng kanyang mga mata. At si Rick, sa sobrang abala sa pagpapatakbo ng kumpanya, ay hindi nagawang protektahan ang sarili niyang asawa. Hindi ito sentimentalismo, ama, mariin niyang sagot, ang boses ay puno ng pigil na galit. Ito ay tungkol sa desensya. Hindi ko gagamitin ang sarili ko o ang mga anak ko bilang piyesa sa iyong chessboard. Lahat tayo ay piyesa sa mas malaking laro, Ricardo, malamig na sabi ng matanda, umupo ito sa kanyang silya na parang isang hari sa kanyang trono. Gawin mo ang tama. Yayain mo si Katrina na magpakasal. Bago pa mahuli ang lahat. Umalis si Rick sa opisina ng kanyang ama na may dalang bigat sa dibdib. Pumasok siya sa sarili niyang opisina, isang modernong espasyo na puno ng salamin at bakal, ang kumpletong kabaligtaran ng antigong silid ng kanyang ama. Umupo siya sa kanyang mesa at napahilamos ng mukha. Pakiramdam niya inalulunod siya. Sa trabaho, sa utang, sa mga alaala. Sa gilid ng kanyang mesa ay ang monitor ng security camera para sa kanilang bahay. Binuksan niya ito, isang ugali na nakuha niya mula nang magsimulang maging problema ang paghahanap ng mapagkakatiwalaang yaya. Kadalasan, ang nakikita niya ay kaguluhan. Pero ngayon, iba ang kanyang natunghayan. Sa family hall, naglalaro sina Leo at Lee. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahabulan, natabig ni Leo ang isang baso ng juice sa mesang kape. Kumalat ang kulay ubeng likido sa puting alpombra. Inaasahan na ni Rick ang sigawan at pagtuturuan. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatigil sa kanya. Lumabas ang babaeng iyon, si Amara. Walang sigaw. Walang paninermon. Kalmado itong lumapit, kumuha ng basahan at nagsimulang punasan ang sahig. Tiningnan siya ng kambal, naghihintay ng galit, ngunit mumiti lang ito sa kanila. Okay lang yan, nangyayari talaga, sabi nito, kahit hindi marinig ni Rick ang eksaktong salita, nababasa niya ito sa kilos ng babae. Tulungan niyo na lang akong maglinis. Nagkatinginan ang kambal, pagkatapos ay kumuha rin ng basahan at tumulong.
Pagkatapos maglinis, sa halip na bumalik sa kanilang mga gadget, umupo ang mga ito sa sahig kasama si Ara. Nagsimula itong magsalita, ikinukumpas ang mga kamay. Nagkukwento. Kitang-kita ni Rick ang pagbabago sa mukha ng kanyang mga anak, mula sa pagiging makulit, naging interesado, at sa huli ay tawa. Isang tawang matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng bahay. Napatingin siya sa mukha ni Ara sa monitor. Simple lang ang itsura nito, walang kolorete, ngunit mayroon itong katahimikan at pasensya na tila hindi nauubos. Naalala niya ang insidente ng kape. Alam niyang kagagawan iyon ng mga bata, ngunit hindi ito nagsumbong. Tinanggap nito ang sisi. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Si Isabella, maganda at buhay na buhay, tumatawa habang sinusubukang patulugin ang kambal noong mga sanggol pa lamang sila. Mahal na mahal ni Isabella ang mga anak nila, ngunit madali itong mabalisa sa gulo. Rick, hindi ko na kaya. Ang kukulit nila, madalas nitong sabihin, habang maihalong pagmamahal at pagod sa boses. Magkaiba sila. Si Isabella ay isang maningning na apoy na nagbibigay liwanag sa isang silid. Si Ara naman ay parang isang kandila, tahimik, hindi mapansin, ngunit patuloy na nagbibigay ng init sa gitna ng kadiliman. Ano ba itong iniisip ko? Inis na pinatay ni Rick ang monitor. Hindi niya dapat ikinukumpara ang dalawa. Isa lang empleyado si Ara. Isang estrangherong pansamantalang nasa bahay nila. Iyon lang. Gabi na nang makauwi si Rick. Ang buong bahay ay tahimik at madilim gaya ng dati. Sanay na siyang umuwi sa ganitong katahimikan, isang paalala ng kanyang pag-iisa. Habang paakyat siya sa hagdan, napansin niya ang isang mahinang liwanag na nagmumula sa family hall. Sumilip siya. At natigilan. Sa sofa, nakabaluktot at mahimbing na natutulog si Ara. Ang kanyang paghinga ay malalim at payapa. Sa mesang kape sa harap nito ay may isang baso ng tubig at isang digital thermometer. Doon niya naalala, may sinat si Miguel kaninang umaga bago siya umalis. Nagbantay siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit isang kakaibang damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang damdaming hindi niya naramdaman sa loob ng 3 taon. Hindi awa. Hindi pasasalamat. Isang bagay na mas malalim. Naglakad siya papunta sa isang aparador sa gilid ng silid at kumuha ng isang manipis na kumot na lana. Dahan-dahan siyang lumapit sa natutulog na babae, pinipigilan ang kanyang paghinga, tila natatakot na magising ito. Maingat niyang inilatag ang kumot sa katawan nito. Sa sandaling iyon, napagmasdan niya ng malapitan ang mukha ni Ara. Kapag gising, palagi itong may bahid ng pag-iingat at pag-aalangan. Ngunit sa pagtulog, ang mukha nito'y payapa. Ang mahahabang pilik mata ay nakapahinga sa kanyang mga pisngi. May isang hibla ng buhok na nahulog sa kanyang noo. Naramdaman ni Rick ang isang hindi maipaliwanag na pagnanasang alisin ang hibla ng buhok na iyon. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Mabilis siyang tumalikod, nagulat at medyo natakot sa sarili niyang reaksyon. Umakyat siya sa hagdan ng mabilis, ang puso niya ay tumitibok ng mas mabilis kaysa sa normal. Papaliko na sana siya sa pasilyo, patungo sa kanyang silid nang marinig niya ang mga boses mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto ni Sofia. Boses ni Paolo at Sofia. Nakakainis pa rin siya, narinig niyang sabi ni Paolo, ang boses nito ay puno ng pagkayamot. Napatigil si Rick. Handa na siyang marinig ang pagsang-ayon ni Sofia, ang mga sarkastikong komento na karaniwan nitong binibitawan. Handa na siyang marinig muli ang mga salitang magpapatunay na tama siya, na ang pagdating ni Ara ay isang pagkakamali. Ngunit ang isinagot ni Sofia ay hindi ang inaasahan niya. May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos, nagsalita si Sofia, ang boses nito ay mas mahina, tila nag-aalangan, tila inamin ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban. Pero hindi na umiiyak si Miguel tuwing gabi mula nang dumating siya. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Rick ng may hindi inaasahang lakas. Parang isang malakas na suntok na nag-iwan sa kanya na hindi makahinga. Napasandal siya sa pader sa labas ng silid, ang mga tuhod ay tila biglang nanghina. Hindi na umiiyak si Miguel. Tuwing gabi, sa loob ng 3 taon, naririnig niya ang mahinang paghikbi ng kanyang anak mula sa kabilang silid. Isang tunog na dumudurog sa kanyang puso gabi-gabi, isang palagiang paalala ng kanyang pagkukulang bilang isang ama. Sinubukan niya ang lahat,
mga laruan, mga kwento, mga pangako, ngunit walang nakapagpatigil sa kalungkutan ng isang batang nawalan ng ina sa murang edad. At ngayon, isang estranghero, isang babaeng galing sa probinsya na may daladalang sariling kalungkutan, ang nagawa ang hindi niya nagawa. Sa loob lamang ng ilang linggo. Hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung anong mahika ang ginawa nito. Ngunit ang katotohanan ay naroon, malinaw at hindi maikakaila, sa mga salita mismo ng kanyang pinakakritikal na anak. Lumingon si Rick, ang tingin niya ay bumalik sa hagdanan kung saan, sa ibaba, ay mahimbing na natutulog ang babaeng iyon sa sofa, nababalutan ng kumot na ibinigay niya. Hindi na siya isang estranghero lamang. Hindi na siya isang anino. Siya ay si Ara. Ang babaeng nagpatigil sa pag-iyak ni Miguel. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Isabela, naramdaman ni Ricardo de Villa ang isang sinag ng araw na tumatago sa makapal na ulap ng kanyang pagluluksa. Isang maliit, mahina, ngunit hindi maikakailang sinag ng pag-asa. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang pakiramdam na iyon ay nagdulot sa kanya ng takot na higit pa sa anumang problema sa negosyo o utos mula sa kanyang ama. Dahil ang pag-asa ay nangangahulugan ng pagbabago. At hindi niya alam kung handa na ba siyang muling magbago. Nagsimula ang lahat bilang isang ordinaryong hapon. Ang langit ay kulay abo at ang hangin ay bahagyang malakas, ngunit para sa isang sanay sa mga bagyo sa probinsya, walang kakaiba rito si Ara. Abala siya sa pagtutupi ng mga damit sa laundry room nang magsimulang pumatak ang ulan. Unay mahina, tila nag-aalangan, pagkatapos ay biglang bumuhos ng buong lakas, hinahampas ang mga bintana na parang libu-libong kamao. Kasabay ng paglakas ng ulan ang pagyanig ng langit. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa madilim na kalangitan na sinundan ng isang dagundong ng kulog na nagpayanig sa buong mansyon. Napatigil si Ara sa kanyang ginagawa. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga bata. Lalo na para kay Miguel. Naalala niya ang sinabi ni Manang Lita, takot sa kulog at kidlat ang batang yan, mula pa noong maliit. Dali-dali niyang iniwan ang mga damit at tumakbo papunta sa family hall. Inaasahan na niyang makita ang kaguluhan, ngunit ang kanyang natunghayan ay mas malala pa. Nakatayo sa gitna ng silid si Sir Ricardo, kararating lang mula sa opisina, ang damit ay basa pa sa ulan. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Si Paolo at Sofia ay nakatayo sa tabi niya, mga mukha ay namumutla. Ang kambal ay magkayakap sa isang sulok. Ngunit ang sentro ng kanilang atensyon ay si Miguel. Ang bata ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa sofa, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang bawat dagundong ng kulog ay nagpapapikit sa kanya ng mariin. Ngunit hindi lang takot ang problema. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa, at may isang sumisipol na tunog sa bawat paghinga niya. Hindi siya makahinga ng maayos, sigaw ni Sofia, ang boses ay nanginginig. Kinuha ko na ang inhaler niya, pero hindi gumagana, sabi naman ni Paolo, hawak ang isang maliit na plastik na aparato. Tumawag na ako ng ambulansya, pero sabi nila baka malate dahil sa baha at mga natumbang puno. Sabi ni Rick, sinusubukang manatiling kalmado, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang unti-unting pag-akyat ng sindak. Miguel, anak, huminga ka ng malalim. Daddy's here. Ngunit hindi na nakikinig si Miguel. Ang kanyang mukha ay nagsisimula ng mamutla. Napanood ni Ara ang eksena na parang isang pelikula. Ang gulo, ang takot, ang kawalan ng pag-asa. Ngunit sa halip na mataranta, isang kakaibang kalma ang bumalot sa kanya. Ito ang kalmadong natutunan niya mula sa kanyang lola sa probinsya, na isang hilot at marunong sa mga halamang gamot. Naalala niya ang mga gabing may sakit ang mga kapitbahay nila at ang kanyang lola ang tanging takbuhan. Sir Ricardo, sabi niya, ang boses ay matatag at malinaw, pumuputol sa tensyon sa silid. Lumingon ang lahat sa kanya. Sa isang saglit, nakita niya ang pagdududa sa kanilang mga mata. Sino ba naman siya? Isang probinsyanang katulong. Dalhin niyo po siya sa banyo. Buksan niyo ang shower sa pinakamainit na setting. Ang steam ay makakatulong na buksan ang kanyang airways, utos niya, hindi na naghihintay ng permiso. Nag-alinlangan si Rick ng isang segundo, pagkatapos ay tumango. Paolo, buhatin mo ang kapatid mo. Dali. Binuhat ni Paolo si Miguel, na ngayon ay halos hindi na makahinga at dinala ito sa banyo. Si Rick at Sofia ay sumunod.
Sinundan sila ni Ara. Pumasok sila sa maluwag na banyo at isinara ang pinto. Agad na binuksan ni Rick ang shower. Unti-unting napuno ng mainit na singaw ang silid. Galing po sa probinsya ang lola ko, marunong po siyang manggamot, paliwanag ni Ara habang kinukuha ang mga kamay ni Miguel. Kapag inaatake ng hika ang mga bata doon, ito po ang ginagawa namin. Maingat niyang minasahe ang mga palad ng bata, ginagamit ang kanyang hinlalaki upang diinan ang laman sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ni Miguel. Pressure point po ito para makatulong sa paghinga. Pagkatapos ay itinuro niya ang dibdib ni Miguel. Sir, maaari niyo po bang imasahe ng dahan-dahan ang dibdib niya, paikot? Sumunod si Rick nang walang tanong. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng mga dokumento at mag-utos sa mga board meeting, ay nanginginig ng bahagya habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang dibdib ng kanyang anak. Nanatili sila sa loob ng banyo, nakaupo sa sahig, na napapaligiran ng makapal na singaw. Sa labas, patuloy ang paghampas ng ulan at ang dagundong ng kulog. Ngunit sa loob ng maliit na espasyong iyon, tanging ang tunog ng hirap na paghinga ni Miguel at ang kalmadong boses ni Ara ang maririnig. Hinga, Miguel, sabi ni Ara, ang boses ay malumanay na parang isang dasal. Kaya mo yan. Isipin mo na lang na nasa isang mainit na ulap tayo. Ligtas ka rito. Unti-unti, napansin nila ang pagbabago. Ang sumisipol na tunog sa paghinga ni Miguel ay nagsimulang humina. Ang kanyang dibdib ay hindi na gaanong kabilis umangat at bumaba. Ang kulay sa kanyang mukha ay dahan-dahang bumabalik. Idinilat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Ara, pagkatapos ay sa kanyang ama. Isang malakas na buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ng lahat. Halos sabay-sabay. Nang marinig nila ang sirena ng ambulansya sa di kalayuan, alam nilang tapos na ang panganib. Matapos suriin ng mga paramedic si Miguel at sabihing stable na ito, bumalik ang isang uri ng katahimikan sa bahay. Si Miguel ay mahimbing nang natutulog sa kanyang silid, pagod mula sa nangyari. Ang bagyo sa labas ay humina na rin at tanging ambon na lang ang natira. Nagpaiwan si Ara at Rick sa family hall. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng sofa, pinaghihiwalay ng ilang pulgada ng espasyo, ngunit pinag-ugnay ng isang karanasang hindi nila malilimutan. Hindi alam ni Ara kung ano ang sasabihin. Pinagmamasdan lang niya ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ara! Napaangat siya ng tingin nang marinig niya ang kanyang pangalan. Sa unang pagkakataon, tinawag siya ni Rick sa pangalan niya, hindi ikaw o babae. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat, sabi ni Rick, ang boses ay taos puso at bahagyang nanginginig pa. Tiningnan siya nito ng diretso sa mata. Ang dating yelo sa kanyang tingin ay natunaw na, at ang nakikita na lang ni Ara ay purong pasasalamat at isang emosyong hindi niya mapangalanan. Paghanga, marahil. O higit pa roon. Ginawa ko lang po ang dapat gawin, sir, mahinang sagot ni Ara. Hindi. Ang ginawa mo iniligtas mo ang anak ko, giit ni Rick. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Ara na nakapatong sa sofa. Ang kanyang kamay ay magaspang at malaki kumpara sa kanya, ngunit ang hawak nito ay mainit at magaan. Isang kuryente ang gumapang mula sa dulo ng kanyang mga daliri paakyat sa kanyang braso, nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng pisikal na kontak na hindi aksidente o formalidad. Napatingin si Ara sa kanilang magkahawak na kamay, pagkatapos ay muling tumingin sa mga mata ni Rick. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat sa paligid. Ang malaking mansyon, ang mga problema sa pamilya, ang bagyo sa labas. Tanging sila na lang dalawa ang nasa silid, nag-uusap sa pamamagitan ng isang tingin na mas malalim pa sa anumang salita. Nakita niya sa kanyang mga mata ang pasasalamat, ang pagod, ang kalungkutan, at isang bagong kislap na ngayon lang niya nakita. At sa kanyang sarili, naramdaman ni Ara ang isang bagay na pilit niyang itinatanggi sa loob ng maraming linggo, isang pagmamalasakit na higit pa sa isang empleyado para sa kanyang amo. Isang pagmamalasakit para sa isang lalaking wasak ang puso, na ginagawa ang lahat para buuin ang kanyang pamilya. Ara, hindi ko alam kung paano magpapasalamat Ulit ni Rick, ang boses niya ay halos isang bulong na lang. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang humaplos sa likod ng kanyang palad. Ang espasyo sa pagitan nila ay unti-unting lumiliit. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ikot. Ang katahimikan ay puno ng mga hindi sinasabing salita.
Inaasahan na ni Ara na may susunod na mangyayari, isang bagay na magbabago sa lahat. Click! Ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto sa entrada ang pumutol sa mahikang bumabalot sa kanila. Sabay silang napalingon, ang kanilang mga kamay ay mabilis na naghiwalay na tila sila'y napaso. Isang babae ang nakatayo sa may pintuan, nanginginig ang kanyang eleganteng payong sa kanyang kamay. Siya ay matangkad, balingkinitan, at napakaganda, kahit na ang kanyang mamahaling damit ay bahagyang nabasa ng ambon. Ang kanyang perpektong ayos na buhok at pulang labi ay isang matalim na kontrast sa simpleng itsura ni Ara. Tiningnan ng babae ang silid, ang kanyang mga mata ay unang dumapo kay Rick, pagkatapos ay kay Ara, at sa huli, sa distansya sa pagitan nilang dalawa. Isang perpektong kilay ang tumaas. Rick, darling, sabi ng babae, ang boses ay matamis na parang pulot, ngunit may pahiwatig ng lamig. Naglakad ito papasok, ang mga takong ng sapatos nito ay tumutunog sa marmo na sahig. Pinaghintay mo ako. Natigilan si Rick, tila nahuli sa isang akto. Mabilis siyang tumayo. Katrina! Anong ginagawa mo rito? Ang lakas ng bagyo. Ngumiti si Katrina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Exactly. Nag-alala ako sa'yo. Lalo na't hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Ang tingin niya ay muling bumalik kay Ara, isang tinging mapanuri mula ulo hanggang paa, na nagparamdam kay Ara na siya'y isang hamak na kasambahay lamang. Sino siya? Tanong ni Katrina. Ang tanong ay para kay Rick, ngunit ang tingin ay nakatutok kay Ara. Naramdaman ni Ara ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang init na naramdaman niya kanina mula sa hawak ni Rick ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakapasong kahihiyan. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa sahig, nais na maging invisible. Ang magic moment ay nawasak. Ang sinag ng araw ay muling natabunan ng makapal na ulap. Bago pa man makasagot si Rick, si Paolo, napababa na pala ng hagdan, ang siyang nagsalita. Ang boses nito ay walang emosyon, ngunit ang mga salita nito ay tumama kay Ara na parang sampal. Siya si Ara. Ang bagong katulong. Ang pagdating ni Katrina Alcaraz ay parang isang malamig na hanging pumasok sa bahay, pinapawi ang anumang bahid ng init na nagsisimula palang maramdaman ni Ara. Sa mga sumunod na araw, naging palagian na ang presensya nito sa mansyon. Dumarating ito tuwing hapon, dala ang mga mamahaling regalo para sa mga bata at isang ngiting perpekto para kay Rick. Para siyang isang prinsesang naglalakad sa sarili niyang palasyo. Ngunit sa likod ng kanyang matamis na ngiti at malambing na boses, naramdaman ni Ara ang isang matalim na tingin na palaging nakamasid sa kanya. Ara, darling, can you get me some water? Utos nito isang hapon habang nakaupo sa tabi ni Rick sa sofa, ang kamay ay nakapatong sa braso nito na parang pag-aari na niya ito. Hindi ito pakiusap. Isa itong utos na binalutan ng peking kabaitan. Ara, pakikuha mo naman ang bag ko sa kotse, naiwan ko yata. Ara, mukhang madumi ang sahig sa bandang iyon. Bawat utos ay isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao, isang paalala ng kanyang lugar sa bahay na iyon. Ang mas masakit pa ay ang reaksyon ni Sir Ricardo. Nanatili itong tahimik, ang mukha ay tensyonado, tila isang presong walang magawa sa sarili niyang kaharian. Ang kislap na nakita ni Ara sa mga mata nito noong gabi ng bagyo ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng pamilyar na yelo. At ang mga bata, nararamdaman din nila ito. Si Paolo at Sofia ay laging umaalis sa silid kapag dumarating si Katrina. Ang kambal ay hindi tumatanggap ng kanyang mga laruan. Tanging si Angel lang, sa kanyang kawalang malay, ang nakikipaglaro dito, ngunit palagi pa ring bumabalik sa kandungan ni Ara. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating isang Biyernes ng gabi. Inanunsya ni Don Alejandro, ang ama ni Rick, na maghahapunan ito sa mansyon kasama nila. At kasama niya si Katrina. Ang hapunan ay isang palabas ng perpektong pamilya, isang palabas na si Ara ay hindi kasali. Nakatayo lang siya sa gilid ng malawak na dining hall, handang tumugon sa anumang iutos, pakiramdam niya'y isa siyang multo. Katrina, Hisha, lalo kang gumaganda, bati ni Don Alejandro, ang boses ay puno ng paghanga. Bagay na bagay kayo ng aking anak. Umiti ng matamis si Katrina. Thank you, Tito. I'm just so happy to be part of the family. Tumingin ito kay Rick ng may pagmamahal, ngunit hindi ito sinuklian ni Rick ng tingin. Ang buong hapunan ay ganoon.
Si Don Alejandro at Katrina ang nag-uusap tungkol sa negosyo, sa mga plano para sa pagsasanib ng De Villa Holdings at Alcaraz Group. Si Rick ay halos hindi nagsasalita, sumasagot lang kapag tinatanong. Ang mga bata ay kumakain ng walang imik. Naramdaman ni Ara ang bigat sa dibdib ni Rick. Nakita niya ang pagpipigil sa kanyang mga panga, ang pagod sa kanyang mga mata. Naaawa siya rito. At ang awa na iyon ay nagdulot ng kirot sa sarili niyang puso. Mukhang nauuhaw ang mga bata, Ara. Pakisalinan mo sila ng juice, utos ni Katrina, hindi man lang tumitingin sa kanya. Sumunod si Ara. Kinuha niya ang pitsel ng malamig na orange juice at lumapit sa mesa. Nagsimula siyang magsalin sa baso ni Angel. Habang papalapit siya kay Sofia, biglang ikinumpas ni Katrina ang kanyang kamay habang nagkukwento. Splash! Ang malamig at malagkit na juice ay tumama sa dibdib ni Ara, bumasa sa kanyang simpleng puting blusa. Ang kulay kahel na mansa ay tila isang malaking marka ng kahihiyan. Natahimik ang buong mesa. Oh my God! I'm so sorry, Ara, sabi ni Katrina, ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay. I'm so clumsy. Hindi kita napansin. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Nakita niya ang awa sa tingin ni Manang Lita, ang inis sa mukha ni Sofia, at ang blangkong ekspresyon ni Rick. Napayuko siya. Okay lang po, Maam. Aksidente lang po. Dapat kasi ay mas nag-iingat ka, sabat ni Don Alejandro, ang boses ay malamig. Sige na, magpalit ka ng damit. Nakakawalang gana kang tingnan. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa malamig na juice. Tumalikod si Ara, hindi tumitingin sa kaninuman, at naglakad palabas ng dining hall, dala-dala ang bigat ng kanyang kahihiyan. Habang nasa kanyang silid, habang hinuhubad ang basang blusa, ilang butil ng luha ang hindi niya napigilang pumatak. Kinabukasan, habang naglilinis siya sa hardin, nilapitan siya ni Senora Viring. Ang matanda ay may dalang isang tasa ng tsaa para sa kanya. Hisa, pasensya ka na sa nangyari kagabi, sabi nito, ang boses ay puno ng pag-unawa. Okay lang po, Tita Viring, sagot ni Ara, pilit nang ngumingiti. Tinitigan siya ng matanda. Alam kong hindi okay. Nakikita ko ang lahat, Ara. Ang mga kilos ni Katrina, ang presyon mula sa kapatid kong si Alejandro. Huminga ito ng malalim. May sasabihin ako sa'yo at gusto kong itanim mo ito sa iyong isip. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Huwag kang magpadala sa mga nakikita mo lang, Hija. Minsan, ang mga bagay na mukhang perpekto sa labas ay ang pinakamarurupok sa loob. At ang mga taong mukhang pinakamakapangyarihan ay sila ang may pinakamalaking tinatagong takot. Naguluhan si Ara sa mga sinabi nito, ngunit naramdaman niya ang sinseridad sa boses ng matanda. Para itong isang lihim na mensahe, isang babala at isang pampalakas ng loob. Nang hapong iyon, ipinatawag siya ni Don Alejandro. Pumunta ka sa opisina ko. Napakarumi na roon. Linisin mo ang bawat sulok, utos nito, tila sinasadyang iparamdam sa kanya kung sino ang nagmamando. Kinakabahan si Ara habang pumapasok sa silid. Ang opisina ni Don Alejandro ay kabaligtaran ng kay Rick. Puno ito ng mga antigong kasangkapan, madilim na kahoy at mga tropeo ng pangangaso. Ang mga pader ay may mga nakasabit na litrato niya, kasama ang mga maimpluwensyang tao. Ang hangin ay amoy tabako at kapangyarihan. Nagsimula siyang magpunas ng alikabok sa malaking mesa. Habang inaangat niya ang isang mabigat na paperweight, hindi niya sinasadyang masagi ang kanyang kwintas. Ang manipis na kadena ay sumabit sa gilid ng mesa at naputol. Ang kanyang medalyon ay nahulog sa sahig na may mahinang kalansing, gumulong ito sa ilalim ng mesa. Nako, bulong niya sa sarili. Lumuhod siya at sinimulang kapain ang medalyon sa ilalim ng madilim na mesa. Naroon din ang basurahan at ilang mga nakatuping dokumento na marahil ay nalaglag. Nang mahanap niya ang malamig na metal ng medalyon, hinila niya ito palabas kasama ang isang papel na nakadikit dito dahil sa static. Pinagpagan niya ang medalyon, tinitiyak na wala itong gasgas. Ito na lang ang tanging alaala niya sa kanyang nakaraan. Ibabalik na sana niya ito sa kanyang bulsa nang mapansin niya ang papel na kasama nitong lumabas. Isa itong lumang letterhead, bahagyang naninilaw na sa mga gilid. Sa itaas nito ay may isang logo.
Isang logo na napakapamilyar sa kanya. Isang letrang A na may pakpak. Nanigas si Ara. Naramdaman niya ang pagtigil ng kanyang paghinga. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang medalyon at itinapat sa logo sa papel. Parehong-pareho. Walang pagkakaiba. Sa ilalim ng logo ay nakasulat ang mga salitang nagpayanig sa kanyang buong mundo. Alcaraz Group Companies. Alcaraz. Ang apelyido ni Katrina. Ang kumpanyang katunggali ng mga De Villa. Ang kumpanyang plano nilang maging kasosyo. Nabitawan niya ang papel. Ang kanyang isipan ay nag-umpugang parang mga bolang bakal. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit ang logo ng Alcaraz ay nasa medalyon na sinabing galing sa kanyang mga magulang? Kamag-anak ba niya si Katrina? Isang Alcaraz ba siya? Kung, bakit siya lumaki sa isang ampunan at napunta sa isang simpleng pamilya sa probinsya? Ang mga tanong ay bumuho sa kanyang isipan, walang sagot, nagdudulot ng isang matinding pagkalito at takot. Ang buong pundasyon ng kanyang pagkatao ay gumuho sa isang iglap. Hawak-hawak ang medalyon sa kanyang nanginginig na kamay, nakatitig sa logo ng Alcaraz sa papel, hindi niya napansin ang pagbukas ng pinto. Anong ginagawa mo pa riyan? Hindi pa ba? Ang boses ni Katrina ay biglang natigil. Napaangat ng tingin si Ara. Nakatayo si Katrina sa may pintuan. Ang tingin nito ay hindi nasa mukha niya. Nakatutok ito sa isang bagay sa kanyang kamay. Sa medalyon. Ang perpektong maskara ni Katrina ay biglang nagkaroon ng lamat. Ang kanyang mga mata, na palaging puno ng pagkukunwari, ay nanlaki sa hindi maikakailang gulat. Isang gulat na mabilis na naging purong sindak. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho. Ang kanyang mukha ay namutla. Naglakad ito papalapit, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng panganib. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Katrina. Ang kanyang boses ay hindi na matamis. Ito ay malamig, matalas, at puno ng isang bagay na hindi pa naririnig ni Ara mula sa kanya dati, tunay na takot. Pagod. Iyon ang salitang naglalarawan kay Ricardo de Villa sa mga nagdaang araw. Pagod sa pagpapanggap sa harap ni Katrina. Pagod sa pakikipag-usap sa kanyang ama. Pagod sa pagtingin sa mga mata ni Ara na puno ng nasasaktang katahimikan. Nakaupo siya sa kanyang opisina sa bahay, ang silid na dati kay Isabela, na ipinalinis niya kay Ara. Ngayon, ang silid ay malinis na, ngunit ang bigat ng mga alaala ay naroon pa rin. Napatingin siya sa isang sulok kung saan dati nakatayo ang isang malaking flower vase na paborito ni Isabela. Wala na iyon ngayon. Pinalitan ng isang simpleng halaman na dinala ni Ara mula sa hardin. Isang maliit na pagbabago, ngunit sapat na para maramdaman niyang may nag-iba. Ayaw niyang aminin, ngunit ang presensya ni Ara sa bahay ay naging isang liwanag. Isang tahimik na liwanag na unti-unting nagpapainit sa malamig na mga pader ng kanyang tahanan at puso. Ngunit ang liwanag na iyon ay unti-unti ring pinapatay ng anino ni Katrina. At napupuot siya sa sarili niya dahil hinahayaan niya itong mangyari. Tama na. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong matagal na niyang dapat ginawa. Tumayo siya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi na siya maaaring maging isang duwag. Utang niya ito sa kanyang mga anak. Utang niya ito kay Isabela. At utang niya ito kay Ara. Nilisan niya ang kanyang opisina at nagtungo sa library kung saan alam niyang naghihintay ang kanyang ama. Nakaupo ito sa kanyang paboritong silyang balat, nagbabasa ng isang business journal. Ama, kailangan nating mag-usap, sabi ni Rick, ang boses ay matigas at walang alinlangan. Ibinaba ni Don Alejandro ang kanyang binabasa. Tungkol saan? Sa petsa ng kasal ninyo ni Katrina? Hindi, mariing sabi ni Rick. Tungkol sa katotohanang hindi ako magpapakasal sa kanya. Tapos na ang usapang ito. Tumawa ng mapakla si Don Alejandro. Akala ko ba inapag-usapan na natin ito? Huwag kang maging bata, Ricardo. Kailangan natin ito. Ang kailangan ko ay isang pamilyang buo, hindi isang pamilyang binuo sa kasinungalingan at negosyo. Tumaas na ang boses ni Rick, ang galit na matagal na niyang kinikimkim ay nagsimula ng umapaw. Hindi niyo ba nakikita? Ayaw sa kanya ng mga anak ko. Hindi siya si Isabela. Sa pagbanggit ng pangalan ni Isabela, isang anino ang dumaan sa mukha ng kanyang ama. Huwag mong isali ang pangalan niya rito.
Bakit hindi? Dahil ba nagpapaalala ito sa inyo kung paano niyo siya pinahirapan? Kung paano niyo siya itinulak sa kanyang limitasyon hanggang sa tumigil ka, sigaw ni Don Alejandro, tumayo ito, ang mukha ay namumula sa galit. Wala kang alam sa mga sakripisyo ko para sa pamilyang ito. Sakripisyo o pagiging sakim. Pinilit niyo siyang maging isang taong hindi siya. Pinilit niyo siyang mamuhay sa isang paraan na unti-unting pumatay sa kanya. Ang kanilang sigawan ay umalinggaw sa buong library, 2 leon na naglalaban para sa kanilang teritoryo. Handa nang sumagot si Don Alejandro nang bumukas ang pinto. Pumasok si Senora Viring, ang kanyang mukha ay seryoso, ang mga mata ay namumugto. Tama na, Alejandro. Tama na ang mga kasinungalingan mo. Natigilan ang 2 lalaki. Lumingon sila sa matanda. Viring, huwag kang makialam dito, babala ni Don Alejandro. Ngunit hindi na tinag si Senora Viring. Naglakad ito papalapit, ang bawat hakbang ay may bigat. Paano ako hindi makikialam? Buhay ng pamangkin ko at ng mga anak niya ang pinag-uusapan natin. Buhay na sinira mo na noon pa. Tumingin ito kay Rick, ang mga mata ay puno ng awa at pagsisisi. Rick, anak, may dapat kang malaman. Isang bagay na matagal ko nang dapat sinabi. Huminga ito ng malalim. Ang iyong ama nagsisinungaling siya. Ang pagkamatay ni Isabela hindi lang ito simpleng aksidente. Nanlamig si Rick. Anong ibig niyong sabihin, tita? Nang araw na iyon, nagsimulang magkwento si Senora Viring, ang boses ay nanginginig. Narinig ko silang nag-aaway. Isang matinding pag-aaway. Tungkol sa presyon na binibigay ng iyong ama, tungkol sa pagiging isang divilla. Umiiyak si Isabela. Sinabi niyang aalis na siya, na hindi na niya kaya. Umalis siya ng bahay na galit at umiiyak. At pagkatapos ay nangyari na ang aksidente. Para kay Rick, ang mundo ay gumuho. Ang hinala na matagal na niyang ibinabaon sa kanyang isipan ay binigyan ng boses. Hindi namatay si Isabela dahil lang sa isang madulas na kalsada. Namatay ito dahil sa isang pusong wasak. At ang kanyang ama ang maihawak ng martilyo. Sinungaling, sigaw ni Don Alejandro, ngunit ang kanyang boses ay walang lakas. Hindi iyan totoo. Habang ang kaguluhan ay nangyayari sa library, sa kabilang bahagi ng mansyon, sa opisina ni Don Alejandro, isa pang katotohanan ang nabubunyag. Ulitin ko, saan mo nakuha yan? Tanong ni Katrina, ang boses ay matalim habang nakaturo sa medalyon sa kamay ni Ara. Natatakot si Ara, ngunit may isang bagay sa loob niya ang nagbago. Ang tanong ni Katrina, ang takot sa mga mata nito, ay isang kumpirmasyon. Sagutin mo muna ako, sabi ni Ara, nagulat sa sarili niyang katapangan. Bakit may logo ng Alcaraz ang medalyon na ito? Tumawa si Katrina, isang tawang pilit at puno ng kaba. Nagkataon lang siguro. Maraming gumagamit ng ganyang disenyo. Isa lang iyang murang palamuti. Sinubukan nitong agawin ang medalyon, ngunit mabilis na isinara ni Ara ang kanyang palad. Hindi, giit ni Ara. Alam kong hindi. May alam ka. Sabihin mo sa akin. Sa pagmamatigas ni Ara, nawala na ang lahat ng pagkukunwari ni Katrina. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng galit at pagkasuklam. May alam ako. Gusto mong malaman ang totoo. Lumapit ito, ang bawat salita ay parang lason. Ang medalyon na iyan ay pag-aari ng nawawalang anak ni Don Alfonso Alcaraz, ang kapatid ng ama ko. Ang nag-iisang tagapagmana ng halos kalahati ng yaman ng mga Alcaraz. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ako? Ikaw, halos isigaw ni Katrina. Ikaw ang pinsan kong matagal nang nawawala. Ikaw ang dapat na may-ari ng lahat ng pinaghihirapan ko ngayon. Masaya ka na? Napaurong si Ara, napasandal sa mesa. Ang balita ay napakabigat, halos hindi niya kayang dalhin. Siya isang Alcaraz? Isang tagapagmana? Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo itinago? Bakit? Dahil hindi mo yan deserve, sabi ni Katrina, ang inggit ay malinaw sa kanyang boses. Ako ang naghirap. Ako ang nag-aral. Ako ang nasa tabi ni Lolo habang ikaw, saan ka ba nagsusuot? Sa isang ampunan? Sa probinsya? Isa kang hamak na katulong.
At ngayon, dahil lang sa isang pirasong metal, gusto mong agawin ang lahat sa akin. Ang pag-uusap nila ay biglang natigil nang bumukas ang pinto. Pumasok si Rick, kasunod si Don Alejandro at Senora Viring. Nakita nila ang dalawang babae, si Ara na namumutla at si Katrina na may mukha ng isang demonyo. Anong nangyayari dito? Tanong ni Rick, ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa dalawa. Nakita ni Katrina ang pagdating nila. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang huling, desperadong hakbang. Ngumiti siya ng buong panunuya. Oh, mabutit nandito na kayo. Nagkakatuwaan lang kami ng pinsan ko. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa kanyang pamana. Tumingin siya kay Rick pagkatapos ay kay Don Alejandro. At alam niyo ba kung ano ang pinakanakakatawa sa lahat? Ang dahilan kung bakit siya nawala? Ang lahat ay nakatingin sa kanya, naghihintay. Tumingin si Don Alejandro sa medalyon sa kamay ni Ara. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, tila nakakita ng multo. Napansin ito ni Katrina. At naintindihan niya ang lahat sa isang iglap. Isang ngiting malademonyo ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang huling alas na hawak niya ay mas malakas pa kaysa sa inaakala niya. Tumingin siya kay Don Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng lason at tagumpay. Hindi ba't may malaking kasunduan noon ang De Villa at Alcaraz? Isang pagsasanib na hindi natuloy. Isang pagsasanib na natigil dahil sa isang aksidente. Bumaling siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang aksidenteng pumatay sa mga magulang mo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Don Alejandro de Villa, na ngayon ay nanginginig at pinagpapawisan ng malamig. Bumagsak ang isang nakakabinging katahimikan sa silid. Si Rick ay tumingin sa kanyang ama, isang bagong, mas madilim na hinala ang nabubuo sa kanyang isipan. At sa gitna ng lahat, tumawa si Don Alejandro. Isang tawang hindi sa kagalakan, kundi sa kabaliwan. Tawa ng isang taong nahuli na wala ng matatakbuhan. Siya nga ang tagapagmana, sigaw nito, ang mga mata ay nanlilisik. Tumingin ito sa kanilang lahat na parang mga basahan. At alam niyo ba kung ano pa? Ang aksidenteng pumatay sa mga magulang niya, hindi iyon aksidente. Huminga ito ng malalim, at sa kanyang huling mga salita, ibinagsak niya ang bombang sisira sa pundasyon ng dalawang pamilya. Ako ang may kagagawan. Ako ang may kagagawan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa loob ng opisina, isang bomba na sumira sa katahimikan at nagwasak sa lahat ng natitirang pundasyon ng kanilang mga buhay. Para kay Ara, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila gumuho at nahulog siya sa isang madilim na kawalan. Ang lalaking nasa harap niya, ang lolo ng mga batang minahal na niya, ang ama ng lalaking unti-unti nang nagbubukas ng kanyang puso ay ang pumatay sa kanyang mga magulang. Hindi niya namalayan ang mga sumunod na pangyayari. Ang pagsigaw ni Rick. Ang pag-iyak ni Senora Viring. Ang pagdating ng mga pulis, na marahil ay tinawagan na ni Senora Viring bago pa man ang komprontasyon. Nakita niya lang si Don Alejandro na dinadampot ng mga otoridad, ang mukha ay walang emosyon, talunan ngunit hindi nagsisisi. Nakita niya si Katrina na umiiyak sa isang sulok, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkawala ng lahat ng kanyang pinangarap. Ngunit ang pinakatingnan niya ay si Rick. Nakatayo ito sa gitna ng lahat ng gulo, ang kanyang likod ay tuwid, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang sakit na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang kanyang mundo ay gumuho rin. Ang ama na kinamuhian niya, ngunit nirespeto pa rin ay isang halimaw pala. Isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Rick. Hinila siya nito palayo sa gulo, palayo sa mga nagkakagulong pulis at sa mga nagbubulungang kasambahay. Dinala siya nito sa hardin, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, kung saan ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon. Ara, sabi nito, ang boses ay pagod at basag. Ara, ako patawarin mo ako. Umiling si Ara, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Wala kang kasalanan, Rick. May kasalanan ako, git nito. Dinugo ko ang pangalan ng ama ko. Ikinahiya ko siya, pero hindi ko akalain na ganito. Ang pamilya ko, sinaktan nila ang pamilya mo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara na umiyak si Rick. Hindi ito malakas na pag-iyak. Ilang butil lang ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, ngunit ang bawat patak ay tila naglalaman ng bigat ng maraming taon ng sakit,
pagsisisi at ngayon, isang napakalaking kahihiyan. Hindi na napigilan ni Ara ang sarili. Niyakap niya ito. Mahigpit. Isang yakap na hindi nagtatanong, hindi nanghusga. Isang yakap na nagsasabing, nandito ako. Magkasama tayo rito. Naramdaman niya ang pag-aalangan ni Rick sa simula, pagkatapos ay ang pagpulupot ng mga braso nito sa kanyang likod. Isinubsob nito ang mukha sa kanyang balikat, at doon, sa ilalim ng puno ng mangga, sa gitna ng mga guho ng kanilang mga buhay, nag-iyakan silang dalawa. Hindi bilang amo at empleyado. Hindi bilang isang De Villa at isang Alcaraz. Kundi bilang dalawang taong nasaktan na nakahanap ng kanlungan sa isa't isa. Ricardo at Rick De Villa. Ang mga sumunod na linggo ay isang malaking unos. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Don Alejandro De Villa ay sumabog sa media. Ang mga sikreto ng dalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa ay nakaladlad sa publiko. Ang De Villa Holdings ay bumagsak. Ang Alcaraz Group ay nasa gitna ng isang malaking krisis sa pamumuno. Sa gitna ng lahat ng ito, si Rick ay nanatiling matatag. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay si Ara. Si Ara, na sa isang iglap ay naging Amara Alcaraz, ang nawawalang tagapagmana. Ngunit para kay Rick at sa mga bata, siya pa rin ay si Ara. Tinanggihan niya ang lahat ng tawag mula sa mga abogado at board members ng Alcaraz. Mamaya na yan, palagi niyang sinasabi. Ang pamilya ko muna. At ang pamilya niya ay nangangailangan sa kanya. Si Rick ay abala sa pakikipag-usap sa mga abogado, sa pagsalba sa anumang natitira sa kanilang kumpanya, at sa pagprotekta sa kanyang mga anak mula sa media. Ngunit sa tuwing uwi siya, pagod at halos wala ng lakas, naroon si Ara. May daladalang isang tasa ng mainit na kape. May isang ngiti na nagsasabing, kaya natin to. Isang gabi, naabutan niya si Ara sa sala, kausap sina Paolo at Sofia. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman, amin ni Sofia, ang boses ay mahina. Galit ako kay Lolo sa ginawa niya sa mga magulang mo. Pero lolo pa rin namin siya. Naiintindihan ko, sagot ni Ara, ang boses ay puno ng pag-unawa. Okay lang na magalit. Okay lang na malungkot. Okay lang na malito. Ang mahalaga, hindi ninyo kailangang maramdaman yan ng mag-isa. Magkakasama tayo rito. Lumapit si Paolo, na sa loob ng maraming linggo ay hindi nagsasalita at umupo sa tabi ni Ara. Patawad, Ara, sabi nito, hindi makatingin ang diretsyo. Sa lahat ng ginawa namin sa'yo. Ngumiti si Ara at hinawakan ang kamay ni Paolo. Matagal ko na kayong pinatawad. Mula sa kinatatayuan niya, napanood ni Rick ang eksenang iyon. Ang kanyang mga anak, na dati puno ng tinik, ay unti-unting lumalambot sa ilalim ng pag-aalaga ni Ara. Nakahanap sila ng isang ina sa katauhan ng babaeng sinaktan ng kanilang sariling lolo. Ang kabalintunaan ay masakit, ngunit maganda rin. Alam na ni Rick ang dapat niyang gawin. Kinabukasan, ipinatawag niya ang isang family meeting. Naroon ang 6 na bata, si Senora Viring at si Ara. May mga desisyon akong ginawa, simula niya. Ibibitiw ko ang pamamahala sa De Villa Holdings. Ibebenta natin ang karamihan sa ating mga ari-arian. Magsisimula tayo muli. Isang mas simple, ngunit mas tapat na buhay. Tumingin siya kay Ara. At ikaw, Ara. Handa ka na. Kailangan ka ng Alcaraz Group. At nandito kami sa likod mo, susuportahan ka namin. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Ara, ngunit nakita rin niya ang isang bagong determinasyon. At ganoon niya ang nangyari. Sa tulong ni Rick at Senora Viring, buong tapang na hinarap ni Amara Alcaraz ang kanyang bagong tungkulin. Pinamunuan niya ang mga board meeting, hindi gamit ang takot at kapangyarihan tulad ni Don Alejandro, kundi gamit ang talino, integridad, at isang pusong may malasakit. Amara Ampersand Ricardo. Ilang buwan ang lumipas. Ang unos ay humupa na. Ang mga iskandalo ay napalitan na ng mga bagong balita. Isang maaraw na Sabado ng hapon, ang hardin ng mansyon ng mga De Villa, o ang natitirang bahagi nito, dahil naibenta na ang kalahati, ay napuno ng mga puting bulaklak at ilang piling bisita. Walang media, walang mga business partners. Tanging pamilya at malalapit na kaibigan. Nakatayo si Rick sa ilalim ng isang arko ng bulaklak, suot ang isang simpleng barong.
Sa kanyang tabi ay ang 6 niyang anak, bawat isa'y nakangiti. At pagkatapos tumugtog ang musika. Naglakad si Ara sa pasilyo ng damo. Ang kanyang damit pangkasal ay simple lang, ngunit sa mga mata ni Rick, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Sa bawat gilid niya ay ang kanyang 2 pinakamatatandang ipanganay, si Paolo at Sofia, na siyang maghahatid sa kanya sa altar. Sa likod nila, sina Leo at Lee ang nagkakalat ng mga talulot ng bulaklak, habang si Miguel ang ring bearer, at si Angel ang flower girl. Nang makarating si Ara sa harap ni Rick, hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Sino ang mag-aakala, bulong ni Rick, ang mga mata ay nagniningning, na ang babaeng nakaaway ko noon dahil sa kulang na sukli sa bus ay ang babaeng bubuo muli sa akin. Ngumiti si Ara, ang mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. At sino ang mag-aakala na ang masungit at nakakatakot na amo na iyon ay ang lalaking magbibigay sa akin ng isang bagay na matagal ko nang hinahanap, isang pamilya. Ibinigay nila ang kanilang mga panata, mga salitang galing sa puso, mga pangakong binuo sa gitna ng sakit at pag-asa. Nang sabihin ng pari na "You may now kiss the bride," hinalikan ni Rick si Ara ng buong pagmamahal, at ang paligid ay napuno ng palakpakan at masayang sigawan ng 6 na bata. Group hug, sigaw ni Angel. At nagyakapan silang 8 sa gitna ng hardin. Isang magulo, masaya at perpektong yakap. Hindi na sila mga pirasong basag. Sila ay isang buong pamilya. Isang bagong pamilya na binuo hindi ng dugo o ng apelyido, kundi ng pagmamahal na kayang lampasan ang anumang bagyo. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, magkayakap si Rick at Ara, alam nilang marami pang pagsubok na darating. Ngunit hanggat magkasama sila, kasama ang kanilang 6 na anak, kaya nilang harapin ang lahat. Dahil ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang happily ever after. Ito ay nagsimula sa isang bagong umaga, isang bagong simula. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pamilya ni Ricardo at Amara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagsubok, at sa bawat tagumpay ni Ara, Rick, at ng kanilang 6 na anak. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Bawat tawa, bawat luha, at bawat tibok ng puso na kanilang naramdaman ay sinikap kong isalin sa mga salita, na may pag-asang makarating ito at makaugnay sa inyong mga puso. Ito ay isang salaysay na hinangad kong maging higit pa sa kilig at drama. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa kasakdalan o sa isang buhay na walang problema. Bagkus, ito ay nasusukat sa kakayahang magpatawad, umunawa at bumangon ng magkasama matapos ang pinakamalakas na bagyo. Ito ay isang testamento na ang isang pamilya ay hindi laging nabubuo sa dugo, kundi sa mga pusong pinag-isa ng pagmamahal, pagtanggap at pag-asa. Ngayon, higit sa lahat, nais kong marinig ang inyong tinig. Ano ang aral o damdamin na tumatak sa inyo mula sa kwento ni Ara at Rick? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section sa ibaba. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Ito ang inyong lingkod, ang manunulat na laging nagpapasalamat.